Good morning, Dayan. Good morning, boss. Good news ngayong Wednesday morning nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na nasa kanlurang bahagi ng Puerto Princesa. Kaya ngayon ay nakatutok tayo sa pagbabantay dito kay Typhoon Haiyan na mabilis nga ngayong kumikilos papalapit sa Pilipinas. Para sa mga detalye dapat nating malaman, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Glyza Esculiar. Magandang umaga, Glyza. Magandang umaga sa iyo, April, at sa nanonood ng Panahon TV at sa PTV4. Pag-usapan natin itong si Typhoon Haiyan na talaga namang pinangangambahan ng ating mga kababayan dahil nga ito'y magla-landfall. Ano nang update natin sa naturang bagyo? Yung bagyong Haiyan o may international name na Haiyan ay nasa typhoon category na. Ibig sabihin nito may lakas na ito ng hangin na umaabot hanggang 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na 150 km per hour. Ito ay huling namataan sa layong 1,560 km silangan ng Mindanao. At sa kasalukuyan, inaasahang kikilos ito ng pakanluran sa bilis naman na 30 km per hour. Glyza, sa forecast track ng Pag-asa o ng JTWC, no, is it possible na tatahakin nito ang gitnang Kabisayaan kung saan niyanig ng magnitude 7.2 na lindol noong Oktubre? Saan banda ba exactly inaasahan magla-landfall? At maapektuhan ba nito ang panahon dito sa Metro Manila? Actually, although yung initial projection natin, summer late, yung entry point niya, ay may possibility na bumaba ang track. So, pag bumaba ang track, pwedeng maapektuhan ang Central Visayas, most particularly yung Cebu. Okay. So, Glyza, maapektuhan ba nito ang Metro Manila? Magigibaulan ba tayo sa mga susunod na araw dahil sa bagyo? Kung hindi magbabago ang kasalukuyang track ng bagyong Haiyan, ay inaasahan na magsisignal o magre-raise tayo ng signal number 1 dito sa Metro Manila. Okay, Glyza, ngayon kinukumpara naman itong si Typhoon Haiyan o Bagyong Yolanda sa lakas ni Bagyong Pablo na nanalasa sa Davao Oriental noong December 2012. Is it possible na itaas nyo itong public storm warning signal number 4? At ano bang ibig sabihin ng signal number 4? How does it translate into a real-life situation? So, pakipaliwanag para maintindihan ng ating mga kababayan kung gaano nga ba kalakas ang naturang bagyo. Dahil habang nasa dagat po ang bagyong si Haiyan, ay may possibility pa ito na lumakas up to 185 km per hour, and that is the time na pwede tayo mag-raise ng signal number 4 over the area na direktang maapektuhan ng bagyong ito. So pag signal number 4, ibig sabihin nito, halos sa lahat ng malalaking puno ay pwedeng matumba at yung ating mga construction, yung mga building o yung mga bahay ay pwedeng ma-damage at yung mga plantation o rice plantation ay pwede rin totally wala na tayong maani, lalo na kung anihan o yung season kung kailan aanihin yung mga palay. At yung mga rice at yung gaya ng nasabi ko, corn plantation ay posibleng wala na tayong wala nang matira doon sa mga pananim. So, ganun kalakas na hangin ang inaasahan kapag naitaas, no, ang public storm warning signal number 4. At kaugnay pa nito, ayon pa sa mga nalalathala na broadcast, super typhoon daw ito kapag tumama sa ating kalupaan. Pero here in Pag-asa, we don't technically use the term super typhoon. So, pakipaliwanag naman ito, Glyza, para sa ating mga manonood. Actually, ang Pag-asa ay tama kay April, wala tayong super typhoon na category dito sa Pag-asa. Pero dati ay paglubagpas na ng 215 km per hour, quote-unquote, ay tinatawag na rin itong super typhoon para ipaintindi sa ating mga kababayan na masyado ng malakas ang bagyong maaaring tumama o mag-landfall sa area kung saan maaapektuhan ng nasabing bagyo. Kahit hindi naman ito lumakas o kahit hindi ganun lumakas, ay kailangan pa rin nating paghandaan, mahina man o malakas yung bagyong darating. Tama ka dyan, Glyza. At ngayon naman, para sa dagdag kaalaman ng ating mga kababayan, no, ang average na bilang ng bagyo kada taon ay 19 to 20. At ngayon nga ay kotang-kota na tayo dahil pang 24th na itong si Bagyong Yolanda. Last one na si Zoraida at ubos na ang 25 letter names ng bagyo ngayon 2013. So, Glyza, kapag may dumating pang bagyo sa mga susunod na linggo after Zoraida, saan manggagaling o ano ang magiging pangalan na naturang bagyo? So yung mga pangalan ng bagyo, we have 4 sets. So inuulit natin yun every 4 years. Kung sakaling sumobra sa 25 ang
pumasok sa Philippine Area of Responsibility, meron tayong tinatawag na auxiliary list. Ibig sabihin, babalik sa letter A yung pangalan ng bagyo. So, magkakaroon tayo ng susunod, after 25, yung pang 26 ay A ulit ang pangalan ng bagyo. Pero after a year o after ng taong ito ay babalik ulit sa A para naman ay yung second set po ng pangalan ng bagyo ay gamitin po natin. So ayan mga kababayan, itong auxiliary list ng Pag-asa, yan yung 10 extra na pangalan ng bagyo na inihanda just in case nga na sumobra sa 19 to 20 average tropical cyclones a year ang nating mararanasan. At ngayon nga patuloy natin babantayan itong bagyo, no, nagbabanta sa ating kapuluan, lalo na't inaasahan nga ito papasok ng PAR bukas. In the meantime, Glyza, ano ang aasahan nating lagay ng panahon ngayong Miyerkules? Para sa ating mga kababayan, dahil apektado ng northeast monsoon ang northern at central Luzon, asahan na sa buong bansa ay magiging maaliwalas ang panahon, maliban na lamang sa mga pulu-pulong mahihinang pagulan dito sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantala, dito naman po sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa, maaliwalas na panahon din ang dapat asahan, maliban na lamang po sa mga localized thunderstorms naman pagdating ng hapon o gabi. At kaugnay pa rin po ng northeast monsoon, meron po tayong nakataas na gale warning dito po sa northern seaboard ng northern Luzon at sa western seaboard naman ng Luzon. Kaya asahan po paalala po sa ating mga kababayang mangisda na naglalayag po doon sa seaboard na aking nabanggit ay kung pwede po ipagpaliban po nila ang pagpapalaot dahil mapanganib po ngayon ang paglalayag. O yan, narinig natin si Glyza. Good news, good weather po tayo ngayon sa buong Pilipinas. Magdala lamang ng payong bilang panangga sa possible thunderstorms. At Glyza, paalala na lang sa ating mga kababayan. Para sa ating mga kababayan, although maaliwalas na panahon ang ating inaasahan sa ngayon, gaya ng sabi ni April, magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. At para naman po doon sa direktang maapektuhan ng bagyong Haiyan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, particularly yung Summer Leyte area. Yung sa initial projection po natin, yun yung entry point, and then yung south ng Masbate, north ng Panay Island, Romblon area, and Mindoro provinces, yung mga area noon at yung mga karating na lugar, kung pwede po, ngayon pa lang po ay maghanda na po tayo para sa magiging epekto po nitong bagyong si Haiyan. Okay, maraming salamat. Ayan po si Miss Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolar na nagbigay sa atin ng update tungkol sa ating panahon. Magbabalik kami makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Maging una sa balita kay Typhoon Haiyan sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts at bisitahin rin ang aming website sa www.panahon.tv. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, JC.